Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay ika-9 sa buwan ng Hulyo taong 2024, araw po ng Martes. Ako pong muli ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, para sa isa na namang edisyon ng programang Usapang Tol. Makakasama natin syempre mamaya, wala pong iba kundi ang tol na bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino. Tayo po ay live na nasusubaybayan sa iba't ibang panig po ng bansa sa pamamagitan po yan ng mga regional station ng DWIZ at syempre maging sa iba't ibang panig po ng mundo sa pamamagitan po yan ng mga online accounts, YouTube channel at Facebook page ng DWIZ 882 at tayo po ay napapanood din sa Aliw TV Channel 23. Pwede po kayong sumama sa aming talakayan ngayong umagang ito. Pag-uusapan natin yung tungkol sa issue pa rin ng bigas, lalo pat noong nakalipas na linggo, nasimulan na ng Department of Agriculture yung pagbebenta ng 29 pesos na halaga ng bigas kada kilo. Pero ang plano ng DA, palawakin ang programa, at least makapag-offer man lang sila ng 45 pesos to 48 pesos na halaga ng bigas kada kilo, at yan po ay sa ilalim ng Rice for All program. Pwede po kayong sumama sa aming talakayan, magpadala lamang po ng komento sa aming pong Facebook page o kaya po sa aming text line 0999-376-6768. At gaya nga po ng ating nabanggit kanina, ang ating tatalakayin ay yung tungkol sa issue ng bigas, no? Itong Rice for All na planong ilunsad ng Department of Agriculture. At kakamustahin na rin natin yung implementation ng mas mababang taripa, yung from 35% gagawing 15% yung taripa sa bigas. Yung taripa po sa bigas, yan po yung buwis na ipinapataw sa mga imported na bigas. So ibinaba po yan ng pamahalaan from 35% to 15% sa hangad po na makapag-alok o magkaroon ng mas murang bigas sa merkado. Yang kautusan pong yan, kaugnay ng mas mababang taripa sa bigas ay nailathala po yung EO 62, nakapaloob po yan sa Executive Order number 62. Yan po ay nalathala sa mga pahayagan June 22. At nagkabisa po yan 15 days following the publication, supposedly July 7. Pero kakamustahin po natin mamaya sa Department of Agriculture yung pagpapatupad nitong mas mababang taripa. Nagsimula na ba yung importation ng bigas? Kasi marami po sa mga importer, hinold muna yung kanilang dapat paparating na mga bigas para nga po masamantala yung mas mababang halaga ng taripa na ipapataw nga po sa mga imported na bigas. Yan at iba pang mga issue ang ating tatalakayin dahil ngayon din po ay araw ng Martes. Kakamustahin natin yung paghahanda pa rin po ng mga Pilipinong atleta doon sa Paris Olympics. Mamaya po makakasama natin ng live si Dick Villanueva. Meron siyang report direkta po mula sa Paris, France. Samantala sa punto pong ito, puntahan na po natin ang ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong ika-9 ng Hulyo taong 2024, araw ng Martes, mga Pilipinong walang trabaho sa bansa tumaas. DWIZ Balita. 44% ng mga Pinoy tiwalang gaganda ang buhay sa susunod na 12 buwan. DWIZ Balita. Ang DILG nag-alok ng 15 milyong pisong pabuya sa ikadarakip ni Pastor Apollo Kibuloy.
DWIZ Balita. Matapos ang pang-iisnab sa pagdinig sa Senado, Sabina na isilbi na kay Mayor Guo. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, tumaas pa ang bilang ng mga unemployed o walang trabaho sa bansa nitong Mayo. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, pumalo na sa 2.11 million ang bilang ng mga walang trabaho. Mas mataas kumpara noong Abril na nasa 2.4 million. Habang mas mataas din sa 95.9% ang employment rate nitong Mayo o katumbas po yan ng 48.87 million na Pilipinong nagtatrabaho. Samantala, bumaba naman sa 4.82 million ang bilang ng mga underemployed na naitala noong Mayo habang 9.9% ang underemployment rate. DWIZ Balita. Yan pong unemployment rate, yung pinakahuling tala, no, yung May 2024, katumbas po yan ng 2.11 million. Ayan, yun pong unemployment rate noong May 2023, nasa 4.3%. So bahagya pong bumaba yung bilang ng unemployment rate. Samantala po, napag-alaman namang hati ang opinyon ng mga Pilipino pagdating sa kalidad ng kanilang buhay sa susunod na 12 buwan. Batay sa resulta ng Social Weather Survey, 44% ng mga Pilipino ang naniniwalang bubuti ang kanilang buhay. 44% din na nagsabing walang magbabago sa kanilang buhay. Napag-alaman din sa pag-aaral na ito na ang 7% ang naniniwalang hindi magiging maganda ang susunod na 12 buwan para sa kanila. Ginawa ang survey mula March 21 hanggang 25 na may 1,500 adult respondents sa pamamagitan ng face-to-face interviews. DWIZ Balita. 15 milyong piso ang pabuya para sa sinumang makakapagbigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy at mga kapwa akusado nito. Ayon kay Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, 10 milyong piso ang reward money para sa makakapagturo sa kontrobersyal na televangelist, habang tig-1 milyong piso naman ang patong sa ulo para kina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Sylvia Semanyes. Tumanggi naman ng DILG na isa publiko kung saan ang galing ang pabuya. Matatandaang nagtago si Kibuloy matapos maglabas ng arrest warrant ang korte laban sa kanya para sa mga kasong child prostitution, sexual abuse at iba pa. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, naisilbi na ng Senado ang sabina laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo matapos na hindi sumipot sa kamakailang pagdinig. Ayon sa OSA o Office of the Surgeon at Arms, hindi pa nasiserve ang sabina sa mga kapatid nitong sina Sheila Guo at Wesley Guo. Nabatid na lumabas sa report ng OSA na tumangging tanggapin ng helper ng alkalde sa farm ang nasabing sabina dahil ilang linggo nang walang paramdam si Guo. Samantala sa ipinadala namang letter of explanation ng legal counsel ni Guo na si Attorney Nicole Hamilla, iginit nitong ang alkalde lang ang kanilang kinakatawan o inirerepresenta kung kaya't wala silang ideya sa kinaroroonan ng iba pa. DWIZ Balita. Tanggap tayo ng report mula sa labas ng himpilan. Pasig River Rehabilitation Program target tapusin ng pamahalaan sa loob ng 3 taon. Detalye ng balita hatid ni Patrol Number 13, Gilbert Perdes. 3 taon ang target na panahon ng DHSUD o Department of Human Settlements and Urban Development para tapusin ang Pasig River Rehabilitation Program. Sa Bagong Pilipinas Ngayon public briefing, sinabi ni DHSUD Secretary Jose Rizalino Jerry Acuzar na si First Lady Liza Arneta Marcos ang nagsusulong ng proyektong ito at gustong maging makatotohanan ang rehabilitasyon ng Pasig River sa lalong madaling panahon
panahon. Ngayong araw anya ay nakatakda naman anya siyang makipagpulong sa unang ginang para siya ay bigyan ng update. Kaugnay nito, sinabi niya Kusar na mahigpit ang bilin ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Arneta Marcos na tiyaking may maayos na lugar na malilipatan ang mga pamilyang maapektuhan ng proyekto bago magkasa ng konstruksyon. Kaya naman anya ginagawa na ng ahensya ang matitirhan o pabahay para sa mga informal settler sa North Harbor. Sa ngayon, meron na anyang halos kalahating kilometrong haba o 500 metro ang nasimulan ng pagandahin sa kahabaan ng Pasig River sa bahagi ng lungsod ng Maynila o sa likod huyan ng field post mula sa kabuang 25 kilometrong haba ng ilog hanggang sa Laguna Dibay. Maliban anya sa bike lane at pedestrian lane sa taas, mayroon namang mga tindahan sa ilalim. Ayon kay Acusar, base sa kanyang pagtaya, aabot naman sa 10,000 pamilya sa kahabaan ng Pasig River area ang maililikas para sa proyekto. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Isa pang report, ang Senate Committee on National Defense, Chairman Jinggoy Estrada titiyakin na magiging prioridad ng Senado ang ratification ng kasunduang nilagdaan ng Pilipinas at China. Ang detalye po ng balitang yan natin di Patrol number 19, Celi Ortega Bueno. Titiyakin ni Senate Committee on National Defense and Security Chairman Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na magiging isa sa mga priority agenda ng Senado sa pagbubukas ng kanilang third regular session ang ratification ng Reciprocal Access Agreement o RAA sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Ayon kay Estrada, ang pagpirma ng ating bansa at ng Japan sa naturang agreement ay pagpapakita ng commitment ng dalawang bansa na itaguyod ang rules-based international order lalo na sa pagresponde sa regional security threats. Itinuturing ni Estrada na welcome development ang anumang strategic partnership na makapagpapalakas sa ating relasyon sa ibang regional partner. Maliban sa pagkakaroon ng joint military exercises, ipinunto ni Estrada na ang RAA ay mahalaga rin pagdating sa humanitarian assistance at disaster relief. Sinabi naman ni Senator J. Versito na magandang development pagdating sa seguridad sa rehiyon at laban sa patuloy na expansionism ng China ang nilagdaang kasunduan ng ating bansa at ng Japan. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa Himpilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Yon, kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Japan. At good morning sa iyo, Senator Tol. Magandang umaga po. Good morning po sa ating mga taga-subaybay. Sa lahat po na makikinig ngayong umaga. Ayun, kahapon kayo ay nasa Isabela pero Sentol, napasabak ka nung weekend sa takbuhan Napasabak tayo doon sa takbuhan para sa West Philippine Sea, sa Philippine Coast Guard. Medyo malayo po yun. So, napagod din tayo pero meron pa daw kasunod sa Cagayan de Oro at saka sa Cebu. Ayun, merong... So yun, at ngayon nata ang pagbubukas naman ng palarong pambansa sa Cebu. Ayun. Sa mga kababayan natin sa Cebu, ngayon ang alam kong opening. Kaya marami nagtitipon-tipon ngayon dyan sa Cebu at maganda naman siguro ang panahon. So good luck sa mga organizers. Yun, yan yung mga... Ano ba to? High school and elementary level yan, di ba, Sentol? Yung palarong pambansa na yan. Yun. At yung kanina binabanggit yung report ni Ms. Celi Bueno, yung nilagdaang kasunduan Sentol ng Pilipinas sa Japan. So, yun, kahapon pala ito, Sentol, RAA, Reciprocal Access Agreement. Parang wala raw itong pagkakaiba sa VFA sa Visiting Forces Agreement. Ganun na nga. So, yan ay aprobahan ng Senado at kung kailan darating sa amin yan for ratification na yun ang ating abangan. So, sa ngayon wala pa akong official copy pero siguro malapit-lapit na. Matagal na po itong pinag-uusapan at kahapon lang nalagdaan. At ang ratifikasyon ng Japanese Diet, yung kanilang Kongreso, Parliament, ay malapit na rin. Yun ang aking pagkakaalam. Ayun. Sakto naman, Sentol, kasi malapit na yung pagbubukas ng sesyon, sabay ng SONA. Tinapatalaga yan dyan. So malamang ito ay kasama, Sentol, sa magiging prioridad sa pagbubukas ng sesyon ng Senado. Yung ratification nitong RAA, Reciprocal Access Agreement.
Ayun. At ngayong umaga, Sentol, meron tayong makakasama from Department of Agriculture. Maya-maya, meron tayong makakapanayam from DA. Maraming mga issue yung DA, Sentol, ngayon kasi yung implementation ng mas mababang taripa. July 7 po nagkabisa yan So maganda magkaroon tayo ng update sa kanila. At yun na ring panibagong programa na balak nilang ilunsad, yung Rice for All program. Mas murang bigas. Yun. Kasi nasimula na po nung Biyernes, Senator Tol, yung pag-alok ng 29 pesos kada kilo na bigas doon sa mga Kadiwa Center. Yun nga lang, mga piling benepisyaryo yung entitled dyan sa 29 pesos na kada kilo ng bigas. Yun. At syempre, ngayong umaga rin, Sentol, makakasama natin ulit ng live si Dick Villanueva, yung ating sa Paris. Yun, kamustahin natin yung ginagawa pong paghahanda doon ng ating mga Pilipinong atleta. Kumpleto na yata sila, Sentol, or we expect na may madadagdag pa doon sa... Parang kompleto na ito. Hindi nakapasok yung Gilas. Dagdag sana yung Gilas. So, parang kompleto na. Ayun. Hindi ko lang alam kung meron pang isa sa athletics. Ayan, ating kakamustahin kay Dick Villanueva, Senator Tol, mamaya. Yun. At yung ating unemployment rate, Sentol, tumaas yung ating employment rate. So, good news naman ito, Senator Tol. Kahit bahagya lang yung pagtaas, pero nadagdagan pa rin yung bilang ng ating mga kababayan na nagkaroon po ng trabaho base po doon sa datos ng PSA May 2024. Yan, at yan po yung ilan sa mga balita na ating nakalap. At kakamustahin na rin pala natin, Sentol, sa DA, yung fuel subsidy na kanilang ipamamahagi sa mga magasaka. Kasi napaka-taas na ng presyo ulit ng pang-apat na linggo na, Sentol, na tumaas yung presyo ng mga produktong petrolyo. Yan. Mamaya po, yan din po ay ating kakamustahin. Ating pagbabalik. Yes po, Sentol. At yan po ang ating antabayanan sa pagbabalik po ng programang Usapang Tol. Samantala po ang oras. Ang oras sa buong Pilipinas ganap ng 6:21 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, Tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik pong programang Usapang Tol at Sentol. Ito na yung ating inaantabayan ng update mula po sa Paris, France. Nasa linya na po ng ating komunikasyon. Live nating mga kasama ngayong umaga si Dick Villanueva. Good morning sa iyo, Dick. Morning, Dick. Good morning po, Sentol and Miss Cecil. Magandang umaga diyan sa Pilipinas at umaga na rin dito sa Paris dahil alas 12:30 na ng hating gabi at siyempre napakaganda naman ng panahon. Kanina mainit at ang pangkasalukuyang temperatura is 19 degrees. Ayan, at, ano yan nasa likuran mo, Dick? Ano yan? Yung background sa likod? ano po yan? Yan yung Hotel de Ville. Yan yung munisipyo ng mayor ng Paris na si Anne Hidalgo. Itinayo diyan yung yung Olympics Garden, yung pupuntahan ng mga libre yan Papasok ka sa loob during Olympics, pupunta ka diyan, pwede ka magkape, pwede ka maglaro, may mga pa-game sila sa loob. And iba-iba yan. Mayroon na pag makikita mo, kinuna natin kasi yan ng Sentol ng yung camera natin na Ganda, ang ganda. Pero bago mo ituloy, Vic, ano ang pakiramdam diyan sa Paris ngayon? Kasi kay eleksyon lang, mukhang ang nanalo yung left. So, yung eleksyon niyan ba, magulo ba ngayon dyan? Maapektuhan ba yung Paris Olympics? Kasi left ang nanalo, natalo yung si Le Pen. At ang ito nga, sabi ko nga yung New Popular Front ang nanalo, NPF Alliance,
Okay, ito ang ating ano no. Dick, palaksan daw ng konti yung audio mo at mamahina raw yung dating sa ere. Yan. Hello, ayan, okay na? Yan, Ayan, okay ang ganda ng gwapo na ng boses. Oo. So, nag-election dyan, ang nanalo, yung hindi inaasahang manalo. Kaya may epekto ba yan sa papalapit na Paris Olympics, Dick? Ito ano no, Sentol, ano no, ang resulta ng election returns ay nagresulta na walang partido o alyansa na posisyon na bumuo ng kanilang mayorya. So meaning after the election, walang bagong prime minister pa na na iluluklok, kundi nag-resign na yung yung present yung ang tawag dito yung prime minister na si Gabriel Attal, pero hindi siya pinayagan ng ni President Macron dahil walang uupong prime minister. Ito'y ayon dito nga sa sa mga political analyst dito, at saka ito nga sinasabi rin ng ibang mga political party na ang itong sitwasyon na to is baka within a week magkakaroon ng prime minister or within 2 months magkakaroon ng prime minister. Kasi paano yun? Olympics na nga. Malapit na. Ito na nga, Sentol, nung nanalo ang new Front Popular ni John Locke Melenchon, nagkaroon ng NPF. Ng Victory Party. At imbes na na Victory Party nagkaroon ng karahasan dahil nanunog ng bisikleta, mayroong gustong pumasok sa bangko, mayroong papasok sa isang supermarket na gustong pagnakawan. Kaya naman yung mga bangko rito bago magkaroon ng ng resulta ng election ay pinagtatakpan na nila lahat ng mga salamin ng nila. Bali 3 bangko yung dinaanan natin, tapos meron pa isang supermarket. Ay, nakakatakot din pala. Yung mga Olympic sites hindi naman ginagalaw. Ito nga, Sentol, kasi ito ayaw pumayag nitong si John Locke Melenchon, na sabi niya hindi daw siya makikipag-alyansa o makikibahagi sa ibang political party para bumuo ng mayorya. Aniya, nanguna ang kanyang political party kaya dapat lamang na sila mag-govern ng bansa. Subalit maraming umaalma naman sa pagitan naman ng ng yung Macronist, yung kinuhang alyansa ni President Macron, kasi nung nagkaroon ng first yung unang tour ng ng round ng election, nag-landslide victory talaga yung yung national rally ni Marine Le Pen. Yung RN party, pero ito na siguro yung kung kahit sabihin niyan sina John Locke Melenchon, lahat ba ng mga lumaban dyan sa eleksyon ay suportadong matuloy ang Paris Olympics? Lahat naman po, Sentol. Ang problema lang kasi ganito. Katulad niya, kapag hindi mauupo ka agad niya si John Locke Melenchon, alam naman natin si John Locke Melenchon, malakas ang nito ang hatak nito sa mga militante. Baka manggugulo sila. Yun nga daw, expect na natin, sabi ng mga rito na magkakaroon ng malaking rally. Malakihang pag-aaklas nila hangga't hindi sila mauupo. Ito pa, nag-announce na rin ang yung Arian, yung sa mga sa airport at saka sa mga transport na magkakaroon ng ng strike itong pagbubukas ng Olympics. So ang magiging problema niyan Sentol, yung yung mga atletang padating. Yung transportation ng mga manunood. Nako, basta tuloy yung laro, nandiyan na yung mga atleta, kasi alam mo, itong partidong ito New Popular Front, talagang yung kanilang pinaglalaban magugustuhan ng mga tiga-France, kasi minimum wage 1,600 euros per month. Meron din yung price control na gusto natin mangyari, price freeze sa essential goods like fuel and food. Tapos itaas yung sweldo, pagkatapos ay taasan din yung sweldo ng nasa sa gobyerno, wealth tax, at lahat po ng magugustuhan ng tao. Kaya siguro nanalo itong mga ito. Hindi, at saka Sentol, yung yung retirement age. Correct. Yung gagawin nila 64, hindi na 67. So, anong balita mo ngayon sa ating mga atleta na nagte-training na diyan? Dahil malayo tayo sa Mets, wala pa naman tayong dito update Sentol, pero darating sila rito ng 23. Darating sila ng malapit 23. na. At saka ito nga Sentol nakikipag-ugnayan dito tayo sa may sa may Paris Media Center
At ang sabi nga pipilitin nilang mai-release yung yung accreditation ng bawat media kasi medyo nagkaroon ng konting problema. Kasi ito pala, Sentol, ang pag-apply pala ng accreditation dito, hindi dahil kapag sinubmit mo na yung accreditation sa kanila, sila na magdidesisyon, hindi, ipinapasa pa pala sa pulis ito. Oo. Pulis ang titingin kung may record ka. Lalo ngayon, may mga rally-rally, di ba? Ito pa, yan ang mangyayari, Sentol. Kaya nag-aalala tayo, baka mamaya lilimitahan yung yung pagpasok ng mga media sa ibang lugar dahil nga sa seguridad na rin. At tututukan natin yan na Sentol, yung opening ceremony na yan, dahil hindi natin alam, baka mamaya magkakaroon ng kaguluhan dahil Sana wag. Oo, napakaganda preparasyon dyan. Napakaganda, Sentol. Alam mo, Sentol, at saka Cecil, kung titignan mo itong Paris, napakaganda ng tignan. Talagang mga daan talaga, inayos nila at yung binigyan nila ng prioridad yung mga bisikleta. Lahat ng daan na ang ginawa, instead na two-way yun, yung kabila, kinuha nila para sa mga bisikleta. Kasi nga, yung mga manonood, magbibisikleta lang yung mga yan, may mga bike rental. At saka isa pa, hindi natin na i-share yung video, dito malapit sa Stade de France, gumawa sila ng ng yung racks ng mga bisikleta. Halimbawa, kung nakabisikleta ka, ilalagay mo. May paparadahan ka dahil talagang kung talaga kasing gagamit ka ng mga sasakyan o kotse, mga kung ano man transportasyon na yan, makakaabala sa daan yan. Kaya lilimitahan nila yung traffic para hindi magkabuhol-buhol yung dahil sigurado, Sentol, maraming darating. Ngayon pa lang, alam mo, Sentol, mabuti na lang at binuksan yung bagong linya ng yung extension ng isang line 14 na papuntang airport. So ngayon ang pag manggagaling ka ng airport, diretso ka na sa Paris, hindi ka nalilipat ng ibang train. Diretso na. Kaya yung dating binabiyahe mong 15 minutes, 5 minutes na lang makakarating ka na sa Paris, Sentol. Ayun, napakaganda. Oo. Tsaka, so abangan natin ang mga pangyayari diyan sa politika sa Paris at saka doon sa Olympics. Oo, Sentol, at itong pagdating ng ng mga atleta natin na hinihilingan ng mga kababayan natin na sana magkaroon ng meet and greet bago sila pumasok sa Olympic Village para naman makita daw yung mga atleta natin. Yung hindi mga nakasama sa mesa at hindi nakakita sa kanila sa airport, gusto sana nila makita muna nila yung mga atleta natin na meet and greet para makita naman nila at makapagpa-picture at syempre kamay. So ang huling-huling dumating dito yata si Obiena. Obiena, oo. 22 ang atleta natin at alam mo naman siguro yung nangyari, Dick, na kaunting-kaunti na lang ay pumasok na sana yung ating Gilas basketball team. Pasok na sana dyan sa Olympics, nadagdagan sana ng 12 uli yan. So ngayon ay 22 ang ating atleta na lalaban para sa ating bansa. Kaya nga, Sentol, nung laro ng Brazil at saka Gilas Pilipinas, daming nakatutok dito ng mga kababayan natin. Talagang nahinto sila sa nung medyo last how many seconds na lang na tumabla ang Gilas. Ayan na, na tayo, Olympics na tayo. Yun. Sayang, di bale, nandyan lang yan at mahaba pa naman ang tsansa natin dyan. Pero itong mga naiiwan, may mag-gold tayo dyan. Sigurado tayo dyan na, Sentol, at talagang siniguro naman talaga ng mga atleta natin dahil na-inspired sila sa kanilang training camp na talagang yung klima, na-acclimatize na sila at talagang handang-handa na sila. At napakaganda na rito sa Paris ngayon, hindi na gaanong malamig at hindi na rin nag-uulan. Sumisikat na ang araw buong maghapon at may konting lamig pero yung parang nag-electric fan ka lang, Sentol. Alright. So, maraming salamat, Dick Villanueva, Cecil. Yes okay, po. at yan na muna, Thank you very ladies, much, dito sa Paris. Ako si Dick Villanueva, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa DWIZ 882 sa Usapang Tol. Ayan, maraming salamat sa iyo, Dick Villanueva at Senator Tol. Eto, diretso na tayo agad ngayon kay Sir Arnel de Mesa. Assistant Secretary Arnel de Mesa ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture. Nasa linya na po ng ating komunikasyon. Good morning po, ASEC. Hi, good morning po kay Senator Tolentino. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig at nanonood.
Cecil, ikaw Yes, na muna opo. mag-ano. Yes ako, po. ako kahapon, Ay. nagulat ako doon sa pagpasyal ko sa Isabela. Talagang ang gaganda ng gulay, mga halaman. Noon ko lang nalaman na napakarami palang tubuhan sa Isabela. Ni sugar production ng Isabela, lalo-lalo na yung bayan ng San Agustin. Cecil, tatanungin Apo. mo tayo mga presyo ng gulay? Yes po. Ayan, kamustahin muna natin, Sentol, yung naging resulta nung first day ASEC na implementation ng 29 pesos kada kilo na halaga ng bigas sa mga piling kadiwa store. Yes, Cecil, naging maayos at matagumpay yung ating unang 3 araw na implementasyon ng P29 program. Ito yung nag-aalok ng 29 pesos na bigas sa mga vulnerable sector ng ating pamayanan, kagaya ng poor piece, kasama na rin dito ang senior citizen, solo parents, saka mga PWDs. So naglaan tayo ng 5 metric tons kada site natin doon sa 10 kadiwa sites natin sa Metro Manila at saka sa Bulacan. At sa mga susunod na araw ay mag-expand na tayo at plano natin na by August ay pupunta na tayo ng Visayas at Mindanao. Yes, ASEC, yun namang lower tariff. Ang expected po na effectivity po niyan ay July 7. So given that time frame, sir, kailan po natin inaasahan na makakarating po sa mga pamilihan yung mas murang bigas? Yung tama ka doon, Cecil, na nagkaroon na tayo ng effectivity nitong EO62 na nagtatakda na mas mababang taripa from 35 to 15%. Hindi pa lang ganun karami. Yung huling datos natin sa BPI ay hindi pa ganun karami yung bigas na dumarating. So hopefully pag dumating na yung mga bigas dahil sa pagbaba ng taripa, within 1 or 2 weeks nasa mga pamilihan na yan. Ayun. So ito po ay sabay po ba yan sa implementasyon, sir, ng panibagong rice program po ng DA, yung Rice for All program? Yung Rice for All ay naasahan natin sa mga susunod na araw ay maglo-launch na rin kami. Nakapag-usap na kami kahapon ng mga additional na mga detalye. At para sa lahat na ito na programa natin na mas mababang presyo at yung mga nasa vulnerable sector, kapag nakabili na sila doon sa P29, pwede pa rin silang bumili nitong Rice for All at ito ay sa mga kadiwa centers din natin. Pero ito pong sa Rice for All program, ito po ay hindi imported na bigas, sir? Depende sa mga lalahok ng mga stakeholders natin. Open ito sa lahat na magpa-participate kung na mga rice traders at mga kooperatiba natin dito sa programa na ito. Okay. Sir, balikan ko lang yung mas mababang taripa. In 2 weeks time, basta na-import na yung bigas, baka dumating na sa mga pamilihan. So, ang expected po natin, ganun pa rin po, 5 to 7 pesos yung magiging pagbaba po ng presyo ng bigas. Sa unang pagtaya ng Philippine Statistics Authority, nasa ganang mga presyo yung pwedeng ibaba ng bigas. Of course, may mga ilang konsiderasyon yan, factors na might affect kung gaano kalaki talaga yung ibababa ng presyo sa mga pamilihan. Okay, so antabayanan po namin yan. At Senator Tol, yung araw-araw natin binabantayan, yung presyo po ng luya at kamatis. Oo nga, yung luya at saka yung kamatis. Siguro pwede mo na rin maituloy yan. Opo, yes, ASEC. Ano na po yung resulta, sir, nung pag-isiyasat ng DA doon po sa presyuhan ng luya? Kailan po natin expected na magno-normalize po yung presyo? At ano po yung intervention na pwedeng gawin ng pamahalaan para humupa po yung presyo? Actually, yung sa luya natin ay unti-unti na since yung the end ng last week ay nakakakita na tayo na mas mababa presyo ng luya at inaasahan natin naman na magtutuloy-tuloy ito. At may mga pumapasok na rin na ilan na imported na luya. At yun nga, isa sa malaking programa natin ngayon yung tissue culture na pananim ng mga luya. Kasi ngayon ang ginagawa ng ating mga magsasaka,
sa harvest nila, 80% yung nilalabas sa merkado at 20% yung sinusubay bilang pananim. So isang malaking tulong na ginagawa natin ngayon, yung tissue culture na luya na pananim para 100% ng kanilang harvest ay pwede na nilang ibenta at ang papananim na natin ay yung mga tissue culture na sigurado natin na wala nang sakit at mas maganda yung magiging harvest pa. We expect po ba, sir, na bababa pa, tuloy-tuloy itong magiging pagbaba po ng presyo ng luya? Yes po, kasi maganda naman na yung inaasahan natin na harvest din pagdating nitong third quarter hanggang fourth quarter. Yun naman pong presyo ng kamatis, ASEC. Bigla hong doble 160 na po yung base po dun sa aming araw-araw na monitoring Yes po, yun yung nangyari dahil nung 2 weeks ago nasa 80 pesos lang yan per kilo. Ngayon ay nasa 120 hanggang 180 at ang prevailing ay nasa 140 hanggang 150. Yes po, ito ay dahil na rin doon sa nabanggit ko nga na nagkaroon tayo ng problema sa isang region natin na major producer ng kamatis itong Southern Tagalog na naapektuhan noong bagyong Agon at ang mga sunod-sunod na pag-ulan. Alam natin ang kamatis ay hindi masyadong nahihirapan kapag masyadong maraming tubig. Kaya nagkaroon ng mga delay sa reproductive at saka yung harvest stage niya. But yun nga, palagi rin natin sinasabi, ayon na rin sa mga magtatanim ng kamatis na nakaka-recover na naman sila. So, siguro yung tanong ko na lang, ASEC, totoo ba yung kine-claim ng mga ilang grupo na kumukontra dito sa Executive Order 62 na bumaba yung farm gate price ng palay ng 5 piso per kilo? Senator Tol, ngayon naman po ay hindi po panahon ng anihan. Ngayon po ay taniman tayo ng ating wet season crop natin po ng palay. So, yung pagbaba po siguro yun sa mga traders na bilihan, not necessarily yung galing po mismo sa ating mga magsasaka ng palay. Opo, sa ani mismo galing dahil wala po naman tayong masyadong harvest sa mga panahon po na ito. So, hindi related yung Executive Order 62 dito sa sinasabi nila? Yes po. At saka po yung claim na posible pong tumigil ang ating mga magsasaka. The same claims po actually, Senator Tol, nung naipasa yung rice tarification law na titigil sa pagsasaka yung ating po magtatanim ng palay. In fact, the opposite po yung nangyari. Mas tumaas po yung area harvested po natin. At in fact, last year, we recorded the highest po natin na palay harvest at 20.06 million metric tons. At this year, inaasahan po natin mas mataas pa at 20.4 million metric tons. Okay, wala na akong tanong, Cecil. Kay ASEC. Ako, marami pong salamat, ASEC, sa oras po na inyong inilaan po para sa programa. Maganda umaga. Maraming salamat si ASEC Arnel Dimesa. Ayan. Yan po Narinig po natin ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Alam mo, Cecil, yes po. Ang dami mga usapin ngayon na pati itong mga ethics case. Hindi pa ako nagpapa-interview. Ang dami nahingi ng interview. Oo nga, Pasentol. Nasa Isabela ako nung nag-file si Senator Nancy Binay. Doon mismo sa opisina ko nag-file yon. Ayun. Kahapon. Opisina ko yung pinuntahan niya. So siguro baka mapilitan na ako magsalita mamaya niyan sa mga, kasi pinakukuha ko pa yung dokumento Ayun. Hindi naman pwede tayo mag-comment na hindi nababasa yon. Sa tanongin ko pa naman sana ngayon kung anong yung may reaction, Sentol. Gusto rin daw mag-file ni Senator Alan Cayetano ng counter charges. So hindi evolving story pa ito. Cecil, so aralin ko muna yung dokumento. 3 folder yung pinadala sa akin kagabi. Hindi pa natin nababasa. Ayan, sige po, Sentol. Ang tabayanan namin, Sentol, ang iyong magiging pahayag tungkol dyan sa isyong yan. Ayan po, magbabalik pong programang Usapang Tol. Ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:50 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol.
Tol, kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol at eto na Sentol. Ayan, puntahan na natin direkta si Palengke, Nika saan palengke tayo Cordero. ngayon? Opo, palengke po tayo ngayon. Si Nika Cordero, Sentol, ang ating bagong makakasama sa ating mga palengke update sa araw-araw. Ayan, Nika, diretso siguro tayo sa nanalo ng Sentol token ngayong umaga. Yes po, good morning po Miss Cecil at Senator Tolentino. Ngayon po ay nandito po tayo sa Baclaran Market at kasama po natin si Kuya Reynaldo Diego, ang fish vendor po. Ayun. Good morning po. Ayun, bagay na bagay kuya ang uniforme mo ngayon. Magandang umaga. Suot na pala niya, mula Ano ulo. ba isda ang tinitinda nyo? Marami po, Senator Tolentino po ito. Lapu, maya-maya, salmon, panigit, blue marlin, bangos, tilapia. Ayun. Sit, Sa Baclaran masa. kuya, sa Baclaran? Opo, Sa Baclaran? Seaside market. Seaside market, Baclaran. Alam mo nung MMDA chairman ako, madalas naman ako dyan sa Baclaran, ilang kilometro lang ang layo, meron dyan yung tinatawag na bulungan, doon sa tabing dagat natin nung araw dyan, makalampas ng PITX. Bulungan yon, doon dinadaong yung mga banye-banyerang isda. Diyan ba kayo nakuha? Buhay pa ba yung bulungan na yon? Oo po, nandun pa po. Ah, Doon po so kami malakas pa kasi yung yung mga bulungan. nanggagaling, opo. Yung mga nanggagaling pong isda ng Bicol, Mindoro, doon po dinadala. Sa Pero bulungan. kalimitan po, opo. So sa bulungan, nakuha rin kayo ng isda ron, mas mura. Opo, dinideliver po sa amin yung mga nanggagaling. Pero direkta po galing ng Mindoro. Bicol, Mindoro, Palawan. Ayun. Kasi yung bulungan, kaya bulungan yan, bulungan ng presyo, pwedeng pababae, pwedeng tumawad, di ba? Madaling Opo, araw, opo. kanina yan eh. Kanina dumadaong yan dyan. So buhay pa pala yung bulungan. Pero sa bulungan na yun, may tindahan din ng isda ron. Pwede ka rin mamili doon. Opo, sa madaling araw po. Gabi ang madaling araw. Ayun. Kabisado. Ang isda nyo saan galing, kuya? Sa Nabotas o sa bulungan? Sa bulungan po. Meron din po kami Ayun. kasi hindi naman kakayanin ng bulungan lang. Meron din kaming nabotas. Ayun. Kasi ang bulungan sa Paranaque yan. So kumusta ang benta natin ngayong araw na ito, kuya? Okay lang po. Nakasurvive pa. Hindi na malakas ngayon na palabiro ito si kuya. Bagay na bagay yung sombrero. Cecil, may Ay, tanong opo. ka? Opo, okay na Sentol. Ang ganda ng ngiti ni Kuya eh. Mukhang Oo nga. Wala na ba gustong batiin ngayong umaga, kuya? Reynaldo? Oo. Mga Meron po, kaibigan mo, kumpare, pamangkin, inaanak. Mga kapatid ko po sa probinsya, sa Lukban, Quezon. Tiga saan? Lukban? Lukban, Quezon po. Lukban, Quezon. Ay, Opo. nako, ang sarap kainin nung yung nakalagay Pansit habhab. na pansit. Habhab? Opo. Ayun, the best yung habhab na kakain ka ng pansit na walang kutsara, walang tinidor, kakainin mo lang na Habhabin. diretso na. Yan yung nilalagyan ng suka, ano ho? Opo. Ayun. Ayun, nako. Tiga Lukban pala ito si Kuya Reynaldo. Madalas po tayo dyan sa Lukban at napakagandang lugar po yan. Pasyalan. At magkikita-kita po muli tayo. At may dasal ka pa. Kumusta na lang dyan sa mga kasama mong mga nagtitinda dyan na masisipag? Ayan. Okay naman po sila lahat. Ayan. Ayun. Thank you very much, At Kuya kumusta sa mga Reynaldo. taga-bulungan? Maraming salamat din, Nicole. Di na natin natanong yung presyo ng Bukas, ng bawi kamatis, tayo, ng Sentol. luya. Lalaanan natin ng mas mahabang oras ang ating palengke Maraming salamat, report. Nicole. At Thank you po. maraming salamat sa mga vendors natin sa Baclaran. Ito po yung Ayan. Senator Tolentino. Meron kang Yes, Cecil, Sentol. Dodelma. Bago po tayo tuloy magpaalam, narito po ang mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgard Cabangon, ang chairman ng Aliw Broadcasting Corporation. A talk on friendship. We click. There are not so many people that we just click with. And when you find those people, you don't just let them go. Think good, thank God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. Have a great day ahead sa lahat po na sumubaybay ngayong umaga. Marami po tayo na pag-usapang mahalaga. Ito po si Senator Tolentino. Magkikita-kita po muli tayo bukas dito sa programang Usapang Tol. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako naman po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, Antabayanan. Ang susunod na programang Pasada Balita kasama si Drew Nasino. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino.
Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tol ang bawat